Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. Kamusta kayo? So ito nga, pag-usapan natin yung mga iba pang katsikahan sa buhay na nangyayari dyan sa gobyernong Bangag. So, ayan, nakita nyo ba yung ebidensya ng binabayarang troll ng gobyernong Bangag? If I'm not mistaken, syempre, kasama dyan si Tambaloslos Tambanakaw na may propaganda na siraan si BP Sara at pagandahin naman ang imahe ni Bangag. So, in-expose siya ng ChatGPT na sila daw po ay nagbabayad ng mga trolls at yung whoever may-ari niyang nagpapakalat ng propaganda kay BP Sara at nagsasabi ng mga bad names sa kanya at kung ano-anong panlalait na siya daw si Fiona. Napakagandang Fiona naman yan, di ba? So, yon. So, ngayon, tahimik ang Tridor.com na nagpatawag ng pahiring about sa fake news. Hindi sila nagsasalita about sa kalokohan na yan. Wala silang komento about sa totoong nagpapakalat ng mga fake news. Hindi sila nagkomento. Ganyang kabayas kasi ang gobyernong Bangag. Kung pabor sa kanila, mananahimik lang sila. Pero pag hindi pabor sa kanila at ayaw nila, kontra sa kagustuhan nila, at makakasira sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga posisyon, ay nag-iingay sila. Kagaya ng ginagawa nila ngayon sa dapat na pag-convene at impeachment ni BP Sara. Nag-convene naman na sila. Kaso lang na ibalik. Kumbaga, sa thesis, yung ginawa mo ay ginawa mo nang wala sa hulog, kaya ibabalik ko sa'yo at paki-explain kung yung mga proseso bang ginawa mo ay tama at legal. Parang ganon. So I think, I don't know kung tinanggap nila okay lang naman wag nilang tanggapin para tuluyan na siyang ma-dismiss. Diba? So kung di naman nila tanggapin, di madi-dismiss yan, o kaya pwede rin nilang i-contempt si Luistro o kung sino man yung ayaw tanggapin yung impeachment. Ganun yun. So, akala siguro nitong mga bugok na to ay palagi silang mananalo sa kanilang mga kalokohan. Ang nakakaloka kasi nito, kapag gumagawa ka talaga ng kalokohan sa bayan mo, ay pag gumagawa ka ng kalokohan sa bayan mo, hindi ka magtatagumpay, lagi kang sasablay. Ang gumagawa ng kalokohan sa bayan ay hindi nagtatagumpay kundi laging sumasablay. Di ba rhyme? Anyways, magpatuloy pa rin tayo sa ating pakikipaglaban at wag nating payagang ang mga bungol at mga masasamang tao sa bansang Pilipinas ay manalo sa kanilang mga kalokohan. So ito pang isa. Sa totoo lang, to be honest, wala naman talagang naniniwala sa impeachment na yan dahil nag-umpisa naman talaga yan sa bribery. At pansinin nyo nagpamisa-misa pa sila about dyan nung ibinalik sa kanila yung yung impeachment remand na sinasabi ni Attorney Alan Cayetano at si Senator Cayetano at si Attorney Bato de la Rosa, no? So I'm pretty sure hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga masamang balak. Okay? And also, may isa pa na importante na ayoko pa talaga magbigay ng 100% na kasi ayoko ma-disappoint. Pero, parang 80% na siya na maaring mangyari. Pero, ang balita ko yata is hindi in-expose kung saan banda pupunta, kung anong country pupunta. Pero I think nag-apply ng interim release ang kampo ni PRRD para makalaya na siya, and wala namang pagtutol, mukhang makakalaya na si PRRD
At nakakaiyak yung parte na yan. Kaya ito lang masasabi ko. Kung saang lupalop man ng daigdig, mapupunta si PRRD at makakalaya na siya, okay lang yun. Kahit nga hindi sa Pilipinas eh. Kahit hindi sa Pilipinas, kung hindi siya tanggapin ni Bugok na bangag, na walang kwentang presidente at walang kwentang ama, na kung yung anak mo ganyan, kung anak mo yan, tapos hindi mo tatanggapin, wala kang kwentang magulang. Yan yun. So, yan ang nakikita ko kay Bangag. Kasi balita ko, hindi raw nila tatanggapin si PRRD kapag nag-apply ng interim release. Okay lang. Kasi malapit ka naman ng magpatiwakal, Bangag eh. Malapit ka ng matigok dyan sa posisyon mo. Malapit nang bawiin sa'yo ng taong bayan yung posisyon mo. So, ikaw naman ngayon ang palalayasin sa Pilipinas o makukulong. Yan yun. Dahil wag kayong magpakasaya-saya. Dahil sabi nga ni PRRD, magbantay kayo. Bantay kayo kay BP Sara dahil mas matapang yan kaysa kay PRRD. As in, mas sobrang matapang yan kaysa kay PRRD na gagantihan kayo niyan sa mga kalokohan nyo. Kakasuhan kayo niyan ng patong-patong na kaso na hindi na kayo makakalabas at hindi na kayo makakapagpiyansa. So sige lang. Ipunin nyo lahat ng salapi nyo dahil kapag nasa kulungan na kayo, sisiguraduhin ni BP Sara na hindi kayo magkakaroon ng special treatment at maghuhugas kayo ng puwet na mga preso. Okay? So huwag kayong magpakasaya. Basta ngayon, ang taong bayan ay masaya dahil magkakaroon, i-apply nila yung interim release para makalaya si PRRD sa undisclosed country. Hindi pa nila sasabihin kung saang bansa. Ganun pa man, ang mahalaga makalaya at patuloy na makapagsilbi sa taong bayan. Yan lang yan. Ano pa ba? Vehicle ahead, motion detected. Ano pa ba mga kaganapan sa Pilipinas? Alam nyo ba na fact check na naman yung 550 billion na ninakaw ng gobyernong Bangag dyan sa flood control. Kasi binabaha na naman kayo. Ang SM binabaha at kung saan saang lupalop ng Pilipinas ay binabaha. Konting ulan lang may baha na. Bakit? Kasi nga gumastos sila ng 550 billion pesos para sa inyong flood control. Diba? Ang galing? O dahil sa flood control na ninakaw nilang 550 billion pesos, binabaha ang Pilipinas. Ang husay, di ba? Ang galing, di ba? Oh. Wala na yon. Nasa bulsa na yon ng mga kawatan at pinaghati-hatian na ng mga animal na kukunin din naman ni Satanas pagdating ng araw. So, naniniwala ako na lahat ng mga nagnakaw sa taong bayan ay magkakasakit yung mga yan ng malulubhang sakit na kahit yung mga ninakaw nilang salapi ay hindi sila maililigtas. Na kahit bayaran nila ang pinakadalubhasang doktor ay hindi sila mapapagamot. Yun. Kasi makakarma sila at ang kanilang kanununuan at ang mga kaapu-apuhan, yung kanilang apo at apo pa ng kanilang apo, damay dyan. So, yan ang consequences ng paggawa ng masama sa bayang Pilipinas at sa iyong kapwa. Ikaw ay makakarma 10 times fold at madadamay ang iyong mga apo, kaapo-apuhan ng iyong apo. Yan yon. 10 saling lahi kasi yan eh. Kaya nakasalalay minsan sa mga matatanda kung anong magiging kapalaran ng mga kabataan. Unless yung mga kabataan na yan ay maging mabuting tao, then matatanggal ang sumpa sa kanila. Pero kapag pilili pa rin nilang maging masama, matitriple na naman yun ng another 10 times fold. Yan yun. Ganyan talaga ang mangyayari. Okay? So, sige pa, gumawa pa kayo ng kalokohan para sama-sama kayong ibulit sa dagat-dagatang apoy at kunin ni Satanas at ni Taning at kayo ang maglaban-laban sa impyerno. At ang number 1 na pupunta dyan ay si Bangag at ang kanyang pamilya, Tambaloslos at ang kanyang pamilya, at lahat ng mga alipores at mga aso niyang nagpahirap sa taong bayan at sa mga mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga Dutertes. So, wag silang magpakampante dahil naniniwala ako may tamang karma. There would be a time of reckoning. And if that happens, everyone is gonna be in big
trouble. Even if they have billions of money, trillions of money, that money will actually just put them in trouble, and kahit na anong halaga ng salapi ay hindi nila matutumbasan yon ng panibagong buhay, lalo na kung makarma sila ng sakit. Kapag sila ay nagkasakit, hindi na sila gagaling kailanman at pahihirapan muna sila ng langit bago sila kunin ni Satanas. Yun. At kasama dyan ang kanilang mga pamilya, anak, apo at kaapu-apuhan. Dawit yan. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako sa karma. So, wag silang magpakampante. At kayo namang mga dilat lang, ay sana imulat nyo ng inyong mga mata. At huwag kayo masyadong magpabulag sa salapi. Dahil ang salapi ay nauubos yan. Papel lang yan. Masarap gastusin ang papel na pinaghirapan mo galing sa iyong sikap, galing sa iyong pagpapagal, pagtitiis, kesa yung dahil sa nang maliit ka ng tao, nanapak ka ng tao, nagnakaw ka ng pinaghirapan ng taong bayan. Hindi masayang gastusin yan. Dahil nakuha mo nga sa mabilis na paraan, pero may mga tao ka namang pinahirapan, kaya hindi ka magiging masaya sa parte na yan. Kaya kung ako lang, naniniwala talaga akong may karma sa lahat. May karma sa masasamang tao at may karma sa mga nang-aapi sa kapwa at sa taong bayan. Yun lang ang masasabi ko. Anyways, please like, subscribe, comment, and share. Thank you for listening to me. Again, this is RJ YC Vlog. God bless everyone. Bye-bye.